Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na ang pinakahihintay na ninyo. Huwag na natin patagalin. I-play na natin. Part 3. Part 3 ng upload ni dating Congressman Saldico. Ito na. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ito lang bakit hindi pa siya nag-tell all? Dapat sinabi niya na lahat eh. Yung itong part 3 parang walang bigat masyado maliban dun sa sinasabi na kinontra niya lang yung sinabi ni Alcantara na 21 billion. Oo, hindi daw 21 billion yon, 56 billion pala yon. Yun lang ang bago ngayon. At yung pagbabanta, hindi natin sigurado kung talagang pinagbantaan nung
ah, 2020 nung bago pa lang mag-2025. Tapos dun sa hindi siya nakinabang, eh medyo hindi rin ako naniniwala doon. Eh kung nakinabang yung si Marcos at saka si Romualdez, eh sigurado nakinabang din siguro siya. Mhm. Sana nag-tell all na siya. Dapat sinabi niya na kung sino-sino yung mga nakinabang. Yung mga kasamahan niyang congressman, ituro niyo na rin. Oo, kasi yung mga tahimik ngayon ng mga congressman, yung mga tahimik na mga kaalyado nila, eh alam naman natin kung sino-sino yung mga yan, di ba? O yung mga halos himod puwet kay Romualdez. Sa palagay ninyo kaya magiging ganong kaprotektor yan ni Romualdez at saka ni Bongbong Marcos kung walang napalayan sa'yo dating Congressman Saldico? Sigurado meron yan. Eh ang problema nga lang ibunyag mo na lahat. Mamaya may mangyari sa yung hindi maganda, mapuputol, walang makakaalam, hindi malilinis yung pangalan mo. Kung sa palagay ko naman may bahid ka rin ng korupsyon, pero total nagsalita ka na, sabihin mo na lahat. Hindi yung ganyan china-chani-chani mo pa yung mamamayang Pilipino para bang ang dating sa akin ngayon parang sige, pagka ako pinakulong, parang naghihintay ka ng yung bargaining, parang nakikipag-bargaining ka pa sa administrasyon ni Marcos eh. Parang hinihintay ka mo pa na kausapin ka, na makiusap sa na wag nang ituloy, hindi ka na lang kakasuhan, magiging malabnaw yung investigasyon laban sa yung mga ebidensya na nakuha, alam niyo naman ang diskarte rito sa sa gobyerno sa Pilipinas pagdating sa justice system Kagaya ng mga nangyari sa mga kaso ng anak ni Remulla, 'di ba? Nagkaroon ng teknikalidad. Baka yan din ang gawin sa kaso mo, magiging malabnaw, alam na natin yung mga ganyang mga klaseng style Pero sana kung talagang tapat ka at gusto mo na o nakokonsensya ka na, gusto mo na ng malinis ng gobyerno, gusto mo na ilabas lahat ng totoo, sabihin mo na lahat. Wag nang ang dami pang paligoy-ligoy Ako ang iniisip ko rito meron talaga siyang alam, sangkot talaga si Marcos, si Romualdez at iba pang mga kongresista, kaya lang bakit china-chani-chani niya pa kung ano yung mga nalalaman niya. Kung may nalalaman ka talaga, sabihin mo na lahat. Yung mga ebidensya, ilabas mo na lahat. Ilabas mo na sa video. I-post mo na kung ano-ano yung mga yon. Kung may ebidensya ka na naghatid ka, o kung yung picture ng mga bag na may lamang pera, kung sino inabutan mo, lahat ng ebidensya na magko-corroborate dun sa mga nauna mong pahayag, ilabas mo na. Wala nang suspense, wala nang chani-chani. Dapat sabihin mo na lahat kasama ng mga ebidensya. Kaya tuloy pinagtatawanan ka ang daming kumukontra sa'yo, ang daming nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi mo. Ngayon, patunayan mo na totoo lahat yan. Samahan mo ng ebidensya. Kami naniniwala naman kami na totoo yung sinasabi mo. Ang problema nga lang, nagkakaroon kami ng agam-agam Sabihin mo na lahat. Yun lang, sabihin mo na lahat para matapos na ang kalokohan sa administrasyong ito. Hayaan mo magdesisyon ng mga tao. 'Di ba? Yun lang. At yun lang, magandang araw sa inyong lahat. Babush!